someone that you will certainly, no, you tell someone that you will certainly do something. Muna promise. Promise, kita ta Saturday. That's the promise. Pero ang vow is a solemn promise of commitment made to God. Promise siya nga involve ang Ginoo. Pag dili involve ang Ginoo, dili na siya vow. Either oath or promise, no? Pero kung mayong gani kag gihimo animo para sa Ginoo, that is why gitawag na siya vow. Okay? So Genesis chapter 27 verse 41. Ingon diri ang story ni Jacob. Gikasilagan ni Esau si Jacob. Okay? Mingon siya sa iyang kaugalingon, total, hapit naman mamatay ang akong amahan, inigkamatay ni Papa, patyon gayod nako si Jacob. So si Jacob, kambal ni sila ni Esau, apan niabot ang panahon, nga kani nga sitwasyon manghigala, no? Tungod sa pagkatikasan ni Jacob, hingdagan siya gawas siyang balay. In other words, ang iyang life karon naanay threat. And sa mga following story, nakaabot siya sa balay ni Laban. Pag-abot niya dito kay Laban, another. Duha na ang gagukod sa iyang threat. Apil si Laban. Okay? If you follow the whole story. Now, karon, ang kinabuhi ni Jacob is na siya sa, kanabang, wala siya laing opsyon. Kay ang iyang kinabuhi karon piligro na. Naa siya dito sa disyerto, nagdagandagan siya sa mga hulga sa kinabuhi. Wa sila laing choice. Isa na lang ang iyang opsyon. Maghimog deal sa Ginoo. Maghimo og vow. So karon, ingon diri sa verse 12 sa Genesis chapter 28, samtang gikapoy si Jacob sa iyang panaw, nihigda siya sa usa ka lugar. Actually kana nga lugar gitawag og Bethel, no? Ingon dito sa verse 12, unya nagdamgo siya og sa iyang damgo nakita niya ang usa ka hagdanan nga misangko sa langit. It was only a dream. Dream lang to. Dagan sa to adring naga-dream nga gina-ignore nato. Pero sultian ta mo, no, Numbers chapter 11 verse 5, God speaks to us in a dream. Okay? So ingon dito, samtang nagdamgo siya, verse 3, nakita usab niya, no, chapter 12 verse 1. Ingon diri sa verse 3, nakita usab niya ang Ginoo nga nagbarug tupad kaniya og mingon, ako ang Ginoo ang Dios ni Abraham, ni Isaac, ihatag ko kanimo sa imong kaliwat kining yuta nga imong gihigdaan. Bisan dream lang to, pero wala to gitreat ni Jacob lightly. Kaingon siya, hala, na may lahi aning lugar ni. Okay? Anto sa verse 20, pagmata ni Jacob, nagkuha siya bato, iyang giugbok ang bato. Unya, naghimo siya panaad. Okay? So, basahon na to unsay saad ni Jacob. Okay? This is Genesis chapter 28, dungan tagbasa, verse 20 hangtod sa 22. Ready, begin. Unya naghimog panaad si Jacob ngadto sa Ginoo, siya miingon, kun ubanan mo ako ug bantayan sa akong pagpanaw ug hatagan mo akong bisti ug pagkaon ug kun mahiuli ako sa balay sa akong amahan nga walay kadaot nga mahitabo kanako, ilhon ko ikaw nga akong Dios o kining bato nga akong giugbok silbing handumanan imong balay o gihatag kanimo ang ikapulo sa tanang ihatag mo kanako. Now, diri mga higala, naa diri ang bargaining, no? Naa diri ang sitwasyon nga si Jacob naghimo siya og covenant o naghimo siya saad sa Ginoo. So ingon siya, Lord, wa na may nabilin kang Jacob. Kung imo kong tabangan, kung imo kong ubanan, kung imo kong bantayan hangtod nga muuli ko, no, kapoy kaning kinabuhi nga mga hulga, no? Kung imo kong tagaag pabor, nagbutang siya og token of remembrance, kaning bato. Kung basahon mo ang verse chapter 35, no?
This is chapter 28. Pagbasahan nimong chapter 35, giingnan sa Ginoo, balik didto sa bato. Mao ni rin natukod ang first tabernacle. Ingon sa diri sa verse 22, kining bato nga akong giugbok, silbing handumanan, mahimong imong balay. Kaya no? Kung imo Lord, kung mahalin lang ang yuta, magpatukod yung kong simbahan. Ato na i-convert sa atong ano ba? Sa ato ang level ba, no? Kung makapasar lang ko sa board exam, ang una na kong sweldo, ako yung ihatag sa church. Nakakonect ba mo sa akong gi-share? Hallelujah. Mauna ang nahitabo kang Jacob, Lord, kung imo kong tabangan sa akong problema, sa akong health, sa cancer, ug uban pa, everything nga naghatag og threat sa imong life, kung imo lang kong i-rescue, Lord, number 1, collateral ni Jacob. Kaning bato, himuon ko ning imong balay, sa ikaduha, ihatag ko kanimo ang akong ikapulo, sa tanang ihatag mo kanako. Tithes. Wala pa ang balaod, Genesis pa ni, nagsugod na ang tithes. Nag-ingon na siya, ug sa tanan akong kinitaan, ihatag ko ang ikapulo. Hallelujah. Now, ako nagatuo nga kitang tanan na ay mga sitwasyon susama niini. And applicable ni nga pwede po nato ni i-apply sa atong life. Tungod kay ang uban sa tuwa, daghang mga threat sa life. Sa atong mga anak, no? Usahay, pag ang atong anak dito 50-50 sa hospital, o baka kita ang 50-50, ingnon ka sa doktor, di ko ka-sure kung successful bang operation, no? Iampo lang nato sa Ginoo, no? Usahay, mingon tag, wa ta kabalo kung modaog bakas kaso, pero di ko ka-sure kay kung mapilit ani, mapriso jud ka. Di ko ka-sure kung kaning yutaa maimbo ba ni, kay kung dili, embargo di tanan. Daghang kayong mga threat, murag kay Jacob. Pero niabot ang time ang higala, nga si Jacob walay laing option, isa ra gyud. Maghimo siya bargaining diha sa Ginoo. Naghimo siya murag collateral. Lord, kung imo kong i-rescue karon, I promise. Now, atong makita manghigala susama sa kong illustration. Naay mga butang sa kinabuhi nga pwede siya nga kani nga message karon mahimong breakthrough sa imong life. It could rescue your life. Kani nga altar karon pwede ni siyang mahimong altar of covenant. Kung gihimo ni sa Ginoo kang Jacob, pwede po ning buhaton sa Ginoo sa tuwa karon. Hallelujah. Palakpakan sa nato atong buhi nga Dios. So what is a vow? Okay? Ang vow manghigala is one of the ancient law of the supernaturals to prosper. Daghang pamaagi nga modato ang tao, pero kung moadto ta sa record, isa ni siya sa mga supernaturals nga ginagamit sa mga unang tao manghigala nga pwede kang moasinso. Okay? Another meaning, a faith promise for the future in the condition to pay back to God. Faith promise. Another, a faith covenant to show something to God for the future. No? Faith promise nga murabag ka ng nakay itanom nga para sa Ginoo nga naghunaw na ka one day. Okay? One day. And usually, vows are made in times of great need. Kasagaran sa tua, maghimog panaad in times of great need. Sa normal, usay, wa kay tagahimog vow. Marag di makay nato gamit sa tua. No? Dili na siya usahay applicable kaayo, labi nata sa in good condition. But in times of great need, unsay gagawas sa imong heart. No, Mark 7:21, the abundance of the heart, katong naa sa imong heart, no? Naa na kay katong gitawag nato kanang grabe nga pain nga murag kung moampo ka manghigala, murag ang Ginoo naa na sa imong atubangan. Ang uban sa tuwa pa ka-experience na, pero one day you will encounter God, no? Nga kung musturya ka manghigala, kanang 10 years nimo nga prayer diri, dili maka-compare sa imuhang 3 minutes nga vow sa Ginoo. Because every time you make or you swear a word to God,
when it comes to vow, faith promise, a condition, every words will be recorded. Every words will be recorded. So, hallelujah. What is the power behind a vow? Unsa gyud ang power behind a vow? So si Jacob manghigala, naghatag siyang offer, if you bless me, okay, just get me out of this present situation. Kabalo mo, pag-ambak na to ani sa chapter 35, sa Genesis, ingon ang Ginoo, balik ato nga place kung asa ka nag-promise. If you follow chapter 35, from that time, giingnan ni Jacob iyang mga tauhan, paghinlo mo, biyain na inyong mga ribulto, no, iyang mga servants, iyang kabanay, kay mga tuta sa Bethel, ning balik sa dito, kay iyang gifulfill ang iyang vow. Sultian ta ka, si Jacob nahimong prosperous. Because Jacob is a man of covenant. Iyang gifollow ang iyang agreement, iyang gituman ang iyang gisulti sa Ginoo. And abot ang time ang higala, nahimo si Jacob nga pinakadato tungod ato nga vow. And ang next verse dito sa chapter 35, ingon ang Ginoo, from now on, ang imong pangalan dili na Jacob, your name will be called Israel. Sumuna manggikaron ang Israel, ang place nga halos ang atong mga leading gadgets gikan sa Israel. So ang Israel nag-enjoy sa benefit until now because of Jacob's vow. Gi-prosper si Jacob. Gihatagan siya kanang gitawag chance to enjoy kay tungod si Jacob manghigala nag-fulfill sa iyang vow. No, daghan tag kuha ag lesson diri. Tanawon na to, no, muhatag taggamayng view sa mga taong nag-acknowledge sa vow sa Bible. Psalm 76:10, make vows to the Lord your God and pay them. Numbers chapter 21 verse 2, Israel made a vow to the Lord, and the Lord listened to the voice of Israel. Okay, that is Numbers 21. Job 22:27, you will pray for him, and he will hear you, and you will fulfill your vows. Even si Job nag-acknowledge sa vow. Si Jephthah, Judges chapter 11. Si Paul, naghimog vow, Acts chapter 18, verse 18. Now, ato lang gipakita manghigala nga ang vow manghigala is gina-practice na daan in Bible times. Now, ato ta sa Ecclesiastes chapter 4, verse 2 hangtod sa verse 6. Dungano na ito nigbasa. Okay, ready na ba ta? Okay, ready, begin. Busa kun manaad ka sa Dios, tumana dayon kini, kay dili siya gustong binuang. Busa buhata ang gisaad mong buhaton. Maayo pag dili ka manaad, kaysa magsaad ka apan dili mo tumanon. Ayaw itugot nga ang imong mga pulong makaangin kanimo sa pagpakasala. Klaro ba ang verse? Kabalo ko dagan sa tuwa diri na naad, no? Nya inyo lang gibaliwala. Labinag ka nang moabot na sa imong kamot. Labinag madawat na nimo, makuha na nimo imong gipangayo, kalimtan na nimo, no? So ang uban sa tuwa manghigala naguna-huna, no, nga namo koy gisaad sa una. Nya labi na ka nang nata sa problema, nya naipit ta sa sitwasyon, paghuman labi na ka nang sa finances, sa health, grabe. Kusog kay ta manaad. Nya wa ka kahibalo katong sa ara to nga imong let's say November 1, 1982, ano ba? Sadyang nagsaad ka adto, abi nimo wala to, pero sultian ta ka, wala to na himong baliwala sa Ginoo. Sa imong pagdagan sa panahon, now here comes, daghan nagdi mayong effect sa ato ang life. Nya ang breakthrough de manghigala nga pwedeng ma-restore balik ang imong original life to its fullest. To its fullest. Susama sa message ganina manghigala, pwede na to na ma-reclaim diri sa altar day karong gabi na. Pwede na to na ma-rescue. Lord, mo dining naingnani ang akong life. Ingon ang atong verse, kun manaad ka, ayaw na i-ignore.
Kay basin ang imong words gagawa sa imong baba. Once makarelease kag words, imo na siyang gibuhian no sa spiritual realm. Di na nimo pwede mo dakop balik pa ay Lord, sorry kayo. Wala na, nabuhian na nimo. Mura na ka ng isa ka drop nga tuyo nahulog sa usa ka balde. Di na nimo pwede ma-rescue pa. So natay mga words nga gabuhian diya sa Ginoo. Muna ingon ang pulong sa Ginoo, mas may pa di ka manaad. Okay? Mas may pwede ka manaad. Pero ang hadlok, kung nakasaad ka na, niya ingon sa Ginoo, basin, no? Ang atong words, kay di biya gusto ang Ginoo binuang. Now, atong lantaw ning, a vow is a words that moves the heart of God. Gwapo kayo, no? Sa kadaghan nimong words, kana ang words nga makapatandog sa Dios. Kay mo na'y gipangita sa Ginoo. Nangita siya mga tao, mga higala, nga, no, 1 Chronicles, the eyes of the Lord looking to and fro. Nangita siya mga tao, nga mukumit. But sometimes, daghan mahadlok maghimog vow, kay di sila gustog responsibilidad. Di sila gustog obligasyon. Basta wa mong kay isaad, balik ka ugma, di ko ka-sure, safety ba? Kung di ko kabalik, wa biya ako nagsaad ha. No? Pero kung manaad manggug ka, makapangita kag pamaagi nga imong buhaton. So, inana ang nahitabo manghigala nga ang Dios nangita og naghulat ani nga words. Dagan sa tuwa karon wa pay direction as a Christian. Hadlok ta mo commit. Hadlok ta maghimog ka ng, di ba every January 1 na atay a day of commitment. Naghimo tag ka ng mga agreement diri. Tungod ana nga covenant nga pledge nato sa ministry, ang atong self gi-pledge nato nga ihatag nato sa Ginoo. Ang uban manghigala naghimo og kanang di nato na siya matawag vow kay di man para sa Ginoo. Naghimo sila oath, no, og nahimo sila pledge sa ilang fraternity. Ang uban magbayad sila kanang mga club na sila mga obligasyon monthly. Na sila mga ginahatag nga mga promises nga dapat buhaton kay because it's a vow. Ang uban gikan pa sa laing lugar, matud pa, moadto og Siquijor, moadto og Cebu, moadto dito para sa kay Black Nazarene, no? Because it's a vow. Gihimo nila na kay murabag para sila panata na gyud namo ni gikan pa mi sa Amerika, moanhi mi diri kay buhaton namo ni. Grabe nga fulfillment. Pero why not i-apply tani diha sa kamot sa Ginoo? Okay? So here comes, no? Atong gamito ning isa sa mga taong naghatag og vow si Hannah. 1 Samuel chapter 1. Okay, dunganon nung tugbasa verse 4 og verse 10. Okay, ready, begin. The Lord had closed her womb. In her deep anguish, Hannah prayed to the Lord, weeping bitterly. And she made a vow, saying, Lord Almighty, if you will only look on your servant's misery and remember me, and not forget your servant, but give her a son, then I will give to him to the Lord for all the days of her life. Now, si Hannah manghigala, pareha kay Jacob. Wala silang option. Naabot siya sa point manghigala nga, ginakantsawan siya, baog, no? For how many years? Nga murabag ay ang kinabuhi, ginabuli. Sa unang panahon, pag di ka kaanak, ginabuli ka, gikapoy na siya sa tanang buli. Unya, ang iyang karibal, no? Grabe, daghang kay anak. Bisan pag unsang gugma, ipakita ni Elkana, wala na. Di ba? Sa diyang naghilak sa, giingnan siya ni Prophet Eli, unsa man kahubog, meaning, grabe. Karabang, hilak yun nga, pasabot, grabe nga pain. And this time, most of us, vows are made in times of great pain. Kabalo mo ang kaso ni Hannah? Incurable. Ganong incurable man? Basaw na to ang verse 4. The Lord had closed her womb. Mas may patong madapag herbal. Kani, di yun madag herbal. Bisa pagdadon sa pinakakuyaw nga doktor. Kaya nga naman, it was God who closed her womb. Kung baga, predestined nga di naging siya kaanak, wala gay laing option, wa say laing solution. Kaya nga naman,
wa tay mahimo, Ginoo may nagsirado sa iyang womb. There are situations sa atong life nga usahay wa gyud laing option. Naa na ka sa dead end, wa gyud laing choice. Ang hadlok sometimes Ginoo gyud ang nag-close. Ang mga opportunities sa to wala na, close na gyud. Pero this time, it's not about education, it's not about sin, it's not about the government, it's not about ikaw na lang isa karon. It's about your personal connection with God. Now, here comes, dili na siya makaanak, pero what makes God change His mind? Pwede ba mag-change ang mind sa Ginoo? Now, tungod sa vow ni Hannah, nag-change ang mind sa Ginoo. This is sovereignty. Kaya nga naman, the words nga gipangita o gipangayo sa Ginoo. Hallelujah. More ning words gipangayo sa Ginoo. So daghang panahon manghigalaw nga dagatag mga words nga dili makapatandog sa Ginoo. But this time, Lord, kung tagaan lang gyud ko nimog anak, lalaki, son pa gyud ha. Kung tagaan lang ko nimog anak, Lord, the words that moves God's heart. Ang Ginoo may nagsirado, pero this time, nakahimo siya covenant. Ako ning ibalik sa imo. Iuli ko ning bataa. Ingon diri manghigala, and she made a vow. Ingon siya diri, if you give her a son, siya ni, kung tagalan ko nimog anak nga lalaki, then I will give him to the Lord all the days of my life. Okay? So, take note ha. Wa siya'y anak. Dugay siyang way anak. Karon, naana siya'y anak, paglutas na sa bata, dako na, iuli niya kay promise man, balik na po siya way anak. Okay, basahon na to. First Samuel, chapter 2. Ingon diri, verse 24, ug sa nalutas na niya ang bata, gidala niya sa templo sa Ginoo didto sa Silo, unya miingon si Hana kang Eli, katong pari, kun nahinumdum ka pa, insya kahinumdum ka, agko katong babay mitindog dinhi sa atubangan nga nagampo sa Ginoo. 27, kining bataa mao ang akong gipangayo sa Ginoo, ug gidungog niya ang akong pagampo, busa itugyan ko siya sa Ginoo aron mag-alagad siya kaniya sa tibok niyang kinabuhi, ug gisimba nila dito ang Ginoo. Now, si Hana naghimog saad, but this time gifulfill niya ang saad. Siya, pastor, kahinumdum ka? Nga ingon ko kung makapasar ko og board exam, akong unang sweldo akong ihatag. Kaya nung dumatana, ha? Katong mga nakapasar, katong nakabaligag yuta, kahinumdum ka, nga ang halin aning yuta. No? Kung mahalin lang ang baboy, ang katunga sa halin sa baboy, ipalit ginakog instrumento. Grabe, no? Daghang kaimbang nanaad, ing nanaba. Kahinumdum ka. So karon, imo nang gihatag. Sumura na pagkagula. Wa say anak, gitagaan na siya anak, igor sa gipalamian, pila may luta sa bata, 7 years old. No, 7 years old siya, higugma siyang anak, karon iyang iuli. Balik na po siya guway anak. Nakuha ko ninyo? But because it was a covenant. Covenant man to niya sa Ginoo. Vow man to. Nga gi-comply niya ang tawag anak covenant. Ingon siya, karon itugyan ko siya sa Ginoo. Verse 28. So, Mao man ay kanang gitawag collateral. Mao man na ang promise. Kung tagaan ko nimo anak, ibalik nako sa imo. So pagbalik niya, murag nahulog, wala na pud siya. Pero kay naghimo siya sa saad, iyang gi-comply, 1 Samuel chapter 2 verse 21. Unya, chapter 2 verse 20, unya gipanalanginan ni Eli sa Elkana ug ang iyang asawa ug ingnan niya sila, ang Ginoo maghatag unta kaninyog dugang nga mga anak tungod kay gihatag man ninyo si Samuel ngadto sa Ginoo. Girelease ni Pastor Samuel. Okay, imo naman ning gihatag ning bata. Ingon siya, nag-release siya blessing. Unta tagaan pamugdaghang anak. Okay? Pag uli nila,
Ang long story na imong short, ingon diri sa 21, gipanalanginan sa Ginoo si Hana, ug nanganak siya, nanamkon siya, ug nanganak pag 3 ka lalaki, ug 2 ka babae, ug ang bata nga si Samuel nagtubo nga nag-alagad sa Ginoo. Pilay gipuli sa Ginoo? Ikaunom si Samuel. Okay? 5 plus 1. Nakita nimo, ang Ginoo, pag faithful ka sa imong covenant, pag imo tong i-comply, abi nimo wala. Pero once madawat na siya sa Ginoo, kuyaw pag ang Ginoo ang mubalos. Palakpakan sa nato ang Ginoo. Hallelujah. Okay. Remember sa history ha, Ginoo may nagsirado. Pero karon 1:6. Nawala ang isa, gipulihan pod og 5. So nahimong unom. Psalms chapter 76 verse 11. Pagsaad kamo sa Ginoo nga inyong Dios, ug tumana kini. Padad-a og mga gasa ang tanan nga naglibot kaniya, ngadto kaniya nga takus kahadlukan. Hallelujah. Maghimo daw tag saad sa Ginoo. Kay kung maghimo tag saad sa Ginoo manghigala, the words that God needs, the words that move God's heart. Bisan kinsa siguro, kung humagsimba karon, musaad ka, Pastor, sa imo ang birthday, Pastor, tagaan ta ka ani. Oh, di ba ako magsikugulat-ulat, hapit na kong birthday, matag mutuman to si siyang saad. No? Pag di mutuman, murag, para sa kuang part, sakit. Ingnana sa Ginoo. No? Ang uban sa inyo diri sa aran, lahi bining saad, kay paabuton biya na to, kay kabalo biya ta, how much more kung sa Ginoo na to nabuhaton. Hallelujah. Kaduha, a vow is the easiest way to access heaven's credit. Ang kurso is architecture. Nakita na ko ang pressure sa mathematics. Grabe, di ko ka ministry. Tungod sa akong heart nga magpagamit sa Ginoo, naghimo kog covenant sa kilid sa altar. Iyon ko, Lord, I promise you, I will make a covenant. Magpagamit ko. That was my word. After atong revival, nagbalhin kog kurso nga fine arts. Unsay reason nga nung nag-fine arts ko? Para lang ka ministry. Maura gid na. Di ko ka ministry sa akong kurso. Balik ko sa church ato, pero wala, pressure kay ko. Pagkuha na ko kurso nga fine arts, halos tanang ministry na ako. Kaya nga naman, grabe ang conviction. Ayaw paghimog vow nga wa kay conviction. Ayaw paghimugaw. Pagdagan sa panahon, gitagaan ko niyag negosyo, gwapo kay akong negosyo. Wow, wa pa na usong computer, sikat-sikat pa mi ato. Sikat-sikat pa mi ato. No, dagko kay kog income, daghang kay kog kwarta ato nga time. No, kay manumano tanan, pero bugsh. Bagsak, no. Amot kung ka-remember pastor dito sa ilang balay sa Boulevard sa una, nihila ko. Duol ko pastor, wana, puno kog utang. Why is that? Nga naman to. O mo ko'y gihimo. Ingon tong tindiro sa silong sa Sunshine, sabi kiri ni Pastor Tony. Siya, first time ko kakita ato milba. Naialimpulos daw nga hangin, o niya, ning sulod sa akong shop. Pagsaka niya, muragi, buskag tanan akong mga, ang pila to kaparting daghan ng mga streamers, dito ko nabagsak. Kaya nga naman, nagsweldo ko, na materials, dili dawaton sa customer, niya, naka-contract. Balik na pod sa sinugdanan to the point nga, bagsak akong negosyo. Wala na. Kumbaga, no, that was, no, kung naghimo akong covenant, after a few years, akong asawa na alam kumbaga, nagikalimtan na ako. Wa na ko'y planong mamastor. Wa na ko'y, sultihan ta mo, wa ko'y planong mamastor. Kaya nga naman, okay na akong life. Okay akong negosyo. Pero tungod atong alimpulos, no? Kanang whirlwind, tungod adto, mangigala, nagsugod og kabagsak ang akong life. Dayon, sa ka-brother, wala na po diri karon. Saka sa shop niya, iya lang kong giagbayan, niya giingnan ko niya, Miloy may ang tawag sa kuha. Busy naman kakaayo eh. Dako naman imong negosyo. Ayaw biya kalimot sa imong mga saad ha. Murag kaingon kog anghel man siguro to. Wa na ko'y laing choice. No? Makadawat kog letter nga, will file a case against you. Kadagan kog bayron nun. Dito na ko, nakahinumdum ko nga. Long time ago naman di ko'y gisaad sa Ginoo. Balik ko dito sa ilalom sa soundbox sa TC. Kung asa ko na naad, dito ko ning balik. Ug ningon ko sa Ginoo, Lord, sorry.
No? Kay that time ginaingnan ko ni pastor, ready na ka sige kog balibad, no? But kung taas pag memory si pastor, duulon ko niya nga mag full time, dili pa pastor, dili pa kay nga naman stable ang akong life. Pero kung ang Ginoo mag-intervene, usahay kaning mga kagubot sa atong life is a kanang wake up call. Okay? Proverbs chapter 6 verse 2. You have been trapped by what you said, ensnared by the words of your mouth. Because during that time, seryoso ko. Karon kay hayahay naman ka. Siguro naayo na ka. Siguro nakagawas na ka sa imong utang. Siguro nakagawas na ka sa problema. Pero nabuhian naman to nimo, muna ingon ang pulong sa Ginoo, you are trapped by your words. Unsa akong gibuhat? Pareha sa mga Israelites. Balik ko sa altar sa Ginoo, iyon ko, Lord, I will fulfill my vow. Gipalon ko sa Ginoo. Unsay collateral? Kung imo kong igawas ani nga problema, mubalik ko sa pagpangalagad. Mubalik ko, mag full time ko. Pag abot December, manghigala, milagro na gito, diri giheld ang ambot sa una pa man to na may sanlinggo na po sila. Diri giheld sa Central Bank, no? Pag held sa Central Bank, nanawag ang taga ABS-CBN, no? Ikaw ang mo ani right away wa pa gani na trabaho. Balik ta, that was 1990s pa to. That was 1999, 98, no? Oh, pila man ako mga 60,000, bagsakan dai kog 60,000. Nabayran tanan akong utang, dako man to kay ito nga time. Pag human, clear na ang akong record, gipahulam ko sa Ginoo, meeting ko sa mga trabahante nako, karong December na lang takutob kay sirado ta. Biyaan, isirado na nako ang siyap, kay magpastor ko, mag full time ko. No? Makita nimo manghigala, daghan sa tuwa na trap sa mga words gagawas sa tuang baba. Ecclesiastes chapter 4 verse 2, ingon diri, huna sa dili pa ka mosulti. Ha? Pag una sa mo, ha? Ay mo patakag sulti. Og ayaw paghimog dinalidaling panaad sa Dios. At tuwa sa langit ang Dios, og ania kasayuta, busa ayaw pagpatuyang og sulti. Napabata diha? Hallelujah. Katong nakasulti na, gisulti nimo to in times of great need. Nasilyuhan na to, recorded by God. All you have to do, claim the breakthrough. Kani nga altar, mahimo ni siyang altar of covenant karon. Hallelujah. Wanted covenant men and women. Manghigala, magbulag-bulag ta karon. Kaning word nako nga covenant men, kay kung maghimo tag panaad karon, sugod karong adlaw, ikaw na ang tao nga gitawag covenant men. But pasabot, manginabuhi kang hinlo, manginabuhi kas kabubuton sa Ginoo. Ecclesiastes chapter 12 verse 1, ang Biblia nag-ingon sa mga batanon, no? I-enjoy nimo imong kinabuhi sa imong pagkabatanon, pero remember, ang Ginoo naglantaw, maghimo tag covenant. Kani ako ang uyab ug asawa, covenant man ako na, no? Covenant word, sorry, no? Kaysa dihang nag-decide kong magpagamit sa Ginoo, nag-ingon, nagikudan, Lord, isaad na ko si mga Lord, kaisa radyo ko manguyab, ug ang akong mauyab, mao gina akong minyuan. Covenant men, nangita ang Ginoo pareha ana. No? Dili panahon ron sa pag-uyab-uyab. Panahon ron manghihila, manginabuhi tag hinlo at tubangan sa Ginoo. Tanawa, tungod kay nanginabuhi ko sa covenant. Oh, di lang gwapa. Doktora pa gyud. Ha? Una manghigala, pwede ka makahimog panaad ron, pero manaad ka karon Lord, kung siya akong mauyab, ay, base green substance na, makadaot na sa imuhang life. So, manghigala sa atong pagtapos, karong gabi una, kani nga altar, mahimo ni siya manghigala nga covenant altar. Mauni ang breakthrough sa atong life. This message could change your life. For life. A vow is the words that attracts God. Kanang imong sitwasyon karon kayang bag-ohon sa Ginoo. Siguraduha lang ang collateral. Palakpakan nato itong buhi nga Dios. Iduko nato itong ulo.
Ako nagatuo, daghan karon diri manghigala. Nga diin, you have only one option. Gihimo na nimo ang tanan. Dili solusyon ang mag-abroad. Dili solusyon ang mag-abroad. Manghigala, basin, you are trapped by the words of your mouth. Basin, this message could change your life. Hallelujah. Pwede ni nga makakambyo sa imong situation karon. Maura ning last option, pareha kang Jacob. Sa diyang gi-fulfill ni Jacob, until now, nag-enjoy ang Israel. Ingon ang Ginoo, because you fulfill your vow from now on, dili ka na Jacob, ang imong pangalan, tawago na nga Israel. May higala, pwedeng ma-change ang imong life karon. Ang akong life karon, nag-enjoy sa kamot sa Ginoo. I have decided to follow Jesus for the rest of my life because ang akong life is a covenant. Nakahimo kog panaan sa Ginoo, no turning back. Di ko pwedeng magplanong mag-backslide. Di ko pwedeng mubalik sa kalibutan because ang akong life is a life of covenant. Basin dili pa ka covenant, wala pa kay covenant sa Ginoo. Manghigala, this is your only chance. Manindog ta. Mangitatagdapit sa altar sa Dios, makigstorya ta diha sa Ginoo. Oh, hallelujah. Paminaw ang dealing sa imong kasing-kasing. Dulta sa altar, man. Find a place. Find a place. Paghimog agreement sa Ginoo. Panghimo manghigalag covenant sa Ginoo. Lord, give me another chance. Sorry sa ako ang broken vow. Basin ang uban sa tuwa diri, broken ang imong vow. Ang imong life at one time naa sa pangpang, nagkinahanglan kag rescue. Here comes, gi-rescue ka sa Ginoo. Pero karon nakagawas ka, imo nang gi-ignore. O baka ha, manghigala, naka sa sitwasyon manghigala, nga wa ka kahimog covenant. Pero karon kung maghimo kag covenant sa Ginoo, your next year will never be the same again. Kani nga life nga naa si mga karon, dili ni mahimong the same. Make a vow to God. Make a vow to God. And next year, ang tawag sa imo covenant man, i-challenge ang imong life diha sa Ginoo. Lord, I will do the best that I can. Magpagamit ko, Lord. Ihatag ang i-desire sa akong heart. Hallelujah. Yes, amen. This is my desire. Tagaan ta mong chance. Tagay time. Pakikstorya sa Ginoo. To honor you, Lord, with all my heart, I worship you. Oh Lord God, we worship you. I-search ang among kinabuhi karong orasa, Ginoo. All that is within me. Search your heart. Ina, Lord, I have only one option. I will make a vow tonight.